Red Ribbon na cake mga kanegosyo, focus in one, at in-applyan to ng franchising business model. Ito, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung ninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, din networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, rental, bilyaran. Bilyaran muna bago rental. Red Ribbon mga kanegosyo. Lahat naman siguro tayo nakakain na sa Red Ribbon na cake mga kanegosyo. Cake ng Red Ribbon. Nakakain na. Nakakain na tayo ng cake ng Red Ribbon. Focus in one lang yan mga kanegosyo. Kwento ko lang. Way back 2020, nung nagkaroon ng pandemic mga kanegosyo, almost 95% ng mga negosyo na nakapaligid sa school puro nag-close. Dahil 2 years din halos na online class yung mga school. Kaya wala talagang customer. At isa na yung sari-sari store ko na lugi doon mga kanegosyo. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021 yung sari-sari store ko. Pero hindi na talaga kaya. Naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao. Taga Cavite ako mga kanegosyo. Nag-aral ako ng college sa Quezon City at nagbo-boarding house lang ako doon. Nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang accessible sa biyahe. Malapit lang ako sa MRT, LRT. Sobrang sentro yung papuntang south, papuntang north, papuntang west, papuntang east. Nasa gitna eh. So nag-work ako as a sales, hindi na rin ako umalis doon sa boarding house ko. At nung napagdesisyon ako magtayo ng negosyo at magnegosyo at pasukin yung mundo ng pagninegosyo, nag-resign ako sa work. Hindi masama ang pagtatrabaho mga kanegosyo, marangal yan, nagbibigay ng pagkain sa pamilya natin yan. Ako gusto ko lang talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. So naisipan ko magtayo ng sari-sari store malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school. At nagkataon, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman na yan mga kanegosyo. May community akong pinagsisilbihan, which is college student. Mga taga TIP din. Naging tambayan ng college student yung sari-sari store ko. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. Laging mahal yung benta ko. Mahal kasi pare-pareho lang yung paninda sa sari-sari store eh. Kung ano naitinda sa kabila, ganun din naman sa akin. Pero mas mahal yung tinda ko lagi ng piso, 2, 5 piso. Pero sa akin pa rin bumibili yung mga customer ko. Kasi malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. At ang natutunan ko sa pagsasari-sari store, hindi natin siya may scale up sa level 2 business model. Hindi natin siya ma-apply ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing business model. Una, hindi sa'yo yung produkto. Madali buksan. Pangalawa, madali buksan yung negosyong sari-sari store. Magtayo kang sari-sari store ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Reseller ka lang sa sari-sari store. Kaya napapranchise ng Red Ribbon yung negosyo nilang cake. Dahil una sa kanila yung product. Sila may-ari ng recipe ng cake. Focus lang sila sa cake. Binrandingan nila yung pangalang Red Ribbon at in-applyan to ng system, operational system, at pinapranchise to mga kanegosyo. Doon lalo kumita yung may-ari ng Black Forest hanggang binili to ng Jollibee mga kanegosyo. Hindi na kumikita yung may-ari ng Black Forest sa pagbibenta per se ng cake mga kanegosyo. Kumikita na yung may-ari ng Black Forest ng Red Ribbon sa pagpapapranchise ng negosyo mga kanegosyo. Kumita man o hindi yung mag-franchise sa kanila, automatic profit na yung franchising fee at hindi na marerepand yun. Nasa kontrata yun ng franchising. Dito mga kanegosyo, gusto ko yung negosyo nyo ipapranchise nyo.
hindi kayo yung magpa-franchise ng negosyo. Yung negosyo mo, mag-focus in one ka lang dyan, hanapin yung community mo, brandingan mo yan, applyan mo ng sistema, at yung negosyo mo ang ipa-franchise mo. Huwag ka mag-franchise ng ibang negosyo. Kasi doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Hindi sa pagpapa-franchise ng negosyo ng iba. Yung negosyo mo ipa-franchise mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo Black Forest o Red Ribbon. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.